Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome to Dream High Pinay kung saan mapapanood natin yung kwento ng ating mga eksanya na nakapagtapos na dito sa ICC. So, tunghayan po natin yung kwento ng isa sa mga estudyante namin ngayon na kasama ko. So, yun, bago ang lahat, ma'am, pakilala ka sa lahat ng mga manonood po natin dito. Ako po si Merlis Dika Erin, isang OFW, kasambahay dito sa Kuwait. Yes. Since 2022. Yes. So, ang tagal-tagal na din. Mga ilang years na yun? 2 years. 2 years. Okay. 2 years and 4 months yata. Yes. Tapos na ako sa kontrata kasi nag-extend pa kasi yung pag-aaral hindi pa natapos. Yes, ayan. So, yun. Paano mo ba siya naisipan na mag-enroll dito sa ICAC po? Dati pa, gusto ko talagang mag-continue sa sa pag-aaral kahit doon pa sa Pilipinas. Pero hindi talaga binigyan ng chance. Saka kahit nag-Dubai ako, wala pa rin akong chance na mag-aral doon. Kaya nung nag-Kuwait ako, nabigyan ako ng chance. Tapos, yun, nakita ko yung EXA sa Facebook. Nag-scroll ako doon. Kaya, naisipan ko magpaalam sa amo ko, pumayag naman sila. Kaya, continue. Bali, ilang years ka na bilang isang OFW, ma'am? Almost 5 years ako sa Dubai, tapos 2 years ako dito sa Kuwait. Ayan. 7 years So, na. 7 years na. Paano mo siya naisipan na mag-enroll sa Diploma in Health and Social Care? Ano yung reason mo? Para ma-improvement. Yes. Para may ibang choice ka. May ibang options. Oo, may ibang options ka. Tapos, may mapipilian kang trabaho. Hindi lang sa bahay, sa labas din, na-experience mo kung ano yung nakikita mo sa labas. Saka yung naghahangad ng medyo mataas yung sahod. Yes. Ganun. Kasi iba pa rin yung nakapagtapos tayo ng pag-aaral kasi mas marami tayong magandang opportunity na mapagpipilian. Kumbaga, mag-o-open siya ng doors sa atin na makatrabaho ng mas magandang trabaho. And of course, yung hinahangad talaga natin is maganda yung income natin. Kasi, kaya nga nagpunta tayo dito sa abroad kasi naghahangad tayo ng malaking sahod. Diba? So, why not? So, gagamitin natin yung day off natin na magiging productive siya, makapag-enhance tayo ng skills natin, makapag-enhance tayo ng credentials natin. Diba? So, ngayon natapos ka na sa course mo, ano yung mga natutunan niyo po? Natutunan ko yung tungkol sa related sa course na kinuha ko, katulad ng mga vital signs, pagkuha ng blood sugar, yung ganun, pag-aalaga ng mga pasyente, kung paano sila i-manage kung yung pasyente na nakahiga na or yung baby na may mga ganun. Oo, kasi ang pasyente kasi minsan kasi may mga stress na silang dinadala, parang mga stress disorder, yung mga ganun. So, kumbaga, kailangan mo talagang alamin, dapat may skills ka talaga kung paano mo siya i-handle yung tamang way para at least hindi siya magwala yung pasyente mo. Kasi lalo na kung yung aalagaan mo is matanda. Kasi iba-iba tayo ng pag-uugali. So, kailangan natin talaga na pag-aralan paano ba natin hahanapin or paano ba natin aanuhin yung pasyente natin na hindi siya magwawala. Oo. Kasi minsan, hindi kasi natin siya kontrolado eh. So, hindi lang naman siya, mag-alaga lang ako ng pasyente. Kailangan talaga natin na meron tayong proper na training. Yun yung pinaka number 1 doon. So, ano yung impact ng course sa'yo, ma'am? Kasi ngayon is parang tapos ka na. So, parang naisip mo ba na, itong course na to is talaga siya, makakatulong siya sa akin? Parang ganun, parang nakita ko na may future talaga. Kasi pag mayroon kang hinahawakang diploma or certificate, malaki ang chance mo. Tsaka iba rin yung may natutunan ka talaga kasi nagdagdag siya ng confidence sa sarili mo, di ba? Tapos yung kung sakali man, palarin man ako sa labas, makapag-apply ng caregiver. Kasi nga, dito sa Diploma in Health and Social Care natin, ito is internationally recognized na diploma. So, kahit saang bansa tayo mag-apply ng trabaho, magagamit natin yung diploma natin kasi recognized nga siya worldwide. So, ang una natin gawin dito, since yung diploma natin is manggagaling siya ng London, UK,
kailangan lang po natin siyang ipa-apostle doon sa London. And then, ipa-authenticate natin or ipa-attest natin sa embassy ng Kuwait doon sa London. Kasi doon siya manggagaling yung diploma natin. So, pagdating dito, yun yung proof na yung diploma natin is legal. Legal. So, meron siyang talaga na legal yung diploma natin. So, after nun, pag nandito na siya sa Kuwait, ma-receive niya yung diploma niyo, kailangan niyo lang siyang ipa-authenticate sa DFA natin dito sa embassy sa Philippine Embassy or kaya dito sa Ministry of Kuwait. Kasi, kung dito niyo siya gagamitin sa Kuwait. Pero kung gagamitin ninyo siya sa Canada or UK, ang kailangan niyo doon usually is Swiss evaluation. So, yun talaga. Yun yung kagandahan kasi meron siyang units earned na pwede natin siyang mapa-evaluate. Hindi lang siya certificate, hindi lang siya diploma to proof na nakapagtapos ka, may units earned yun. Yun yung pinaka-importante kasi pag nag-apply kasi tayo ng Canada, minsan hinahanapan tayo ng at least 72 units. So, at least dito is 120 units na yun. So, yun yung advantage kung nag-aral ka ng diploma in health and social care. So, kasi yun talaga, number one talaga yun, pinapa-evaluate talaga siya sa WIS. Yun yung hinahanap talaga. So, yun yung mas advantage. Yan. So, ano yung magiging, ano yung magiging message mo sa lahat ng mga, kababayan natin na nanonood din sa live na to? Kasi live na live tayo dito sa ICC Kuwait main branch sa Kuwait City. Okay. So, ano yung mga message masasabi mo? ko sa mga gustong mag-aral, kasi kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, may maraming dahilan. Yes, pero yun talaga. Kung i-force mo talaga na makapagtapos, kahit daming problema, katulad ko, hanggang natapos ko yung pag-aaral, yung problema nandyan pa rin. Yes. Pero i-set aside mo yung problema, yung trabaho, at saka yung divide mo kasi yung time. Kaya ako, nagtatrabaho ako ng 17 hours a day, every day yun. Every day. Kaya, So, wala talagang imposible kung ikaw is determinado na makapagtapos ng pag-aaral, magagawaan siya ng paraan. Huwag mo na isipin yung babayaran mo, kasi mababawi mo naman yan. Kung sakali. Kasi minsan sinasabi nila, ma'am, pag-iipunan ko muna, saka ako mag-i-enroll. Hindi. Imposible. Imposible yung pag-iipon, saka ka mag-enroll. Kasi, kung wala pa yung sahod, naisip mo na mag-enroll ka. Kung nandyan na yung pera, hindi mo na maiisip yun. Kasi naiba na yung napuntahan ng plano. So, dapat pala, kung ano yung plan mo, dapat umpisahan mo siya ngayon. Kasi, yung future mo is magre-result siya sa actions na ginagawa mo. So, kung ano yung gusto mong magiging in the future, dapat sinisimulan mo na siya ngayon trabahuin. Kasi kung hindi mo siya tinatrabaho, hanggang plano lang yun, hanggang sa naon na lang din tayo. Ganun. So, di ba? So, at least ikaw ngayon, hindi ko nga maisip ay tapos na pala yung contract ko, tapos na rin ako sa pag-aaral. Okay lang kahit hindi pa rin ako nakapag-ipon. At least, hindi ko naman napabayaan yung pag-aaral ko, yung pamilya ko. Nandyan pa rin sila. Kaya yung gustong mag-enroll, huwag na kayong magdalawang isip. Kasi, makikita mo yung future Pag ikaw ay nakatapos na. Yes. Kumbaga, di ka na magdalawang isip na mag-a-apply sa labas kung ano yung gustuhin mong trabaho. Kasi, may hinahawakan ka na. Yes. Tama. So, bali ilang buwan mo pa Kasi na siya natapos yung course mo? yung mga ibang kakilala ko, kadalasan yung mga ng caregiver, naghahanap ng diploma. Yes, At saka yung experience. Yes, kasi yung iba kasi dito, nandito na sa Kuwait, yung work na nila is caregiver na. Yun nga lang, wala silang certificate, wala silang diploma to prove na isa silang caregiver. Kasi once nagtatrabaho ka ng caregiver, kasi syempre, pasyente yung hinahawakan mo. Hahanapan ka talaga doon kung legal ka bang caregiver. Kung meron ka bang mga documents. Kasi isa yun sa hahanapin. Kaya nga minsan, alam mo ba, sa totoo lang, nakaka-receive talaga ako ng mga inquiry. Ma'am, pwede ba naming bayaran na lang yung diploma? Kasi kailangan lang namin ng diploma. Ay, hindi mo caregiver na ako ngayon Totoo yun. Nare-receive ko talaga siya ng message. Pag nare-receive ko siya, sabi ko, naaawa ako kasi, bakit mo siya bibiliin yung diploma? Hindi naman tayo nasa rikto. Kailangan mo siyang paghirapan, kailangan mo siyang pag-aralan, kailangan mo mag-aral bago ka makareceive ng diploma. Wala kami dito sa ICC na bibilhin mo lang yung diploma, kailangan mo mag-aral. Yun yung totoo. Yun yung totoo talaga. Kasi, ang dami kong nare-receive na gano'n. So,
hangga't may opportunity tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya, Marami tayong mga opportunity, marami tayong pagkakataon na makapag-aral tayo. Kaya simulan natin siya habang maaga. maaga pa. Oo. Kasi sa time na, sa point na nandoon ka na sa time na yon, mahihirapan ka na kasi nga, urada-urada, kailangan mo na ng diploma. Ako nga, wala akong Paano? day off. Wala akong day off. Nakiusap lang ako sa amo ko. Kaya nagbigay sila ng 5 hours break. Kaya pagkatapos ng klase, uwi ako agad. Kasi At yun yung least, usapan namin. oo, at least, diba? So, kailangan lang natin sundin yung roles nila Roles. para at least mapagbigyan tayo sa gusto na. Okay. Gusto nating tahakin. For example, yun kasi hindi siya nawawalang saysay yung paglalabas-labas mo. Okay. Gumagastos ka man, syempre pamasahe. At least at the end of the day, at the end of the month, at the end of ilang months mo siya natapos yung course? 18 months. 18 months. So at the end of 18 months, may diploma ka na ma-receive. Kaysa naman online shopping ka, 'di ba? Gumagastos ka rin ng 20 KD every month. 'Di ba? Kasi syempre mapapadami yung mind mo. Oo. So, kasi syempre pag nagma-mind ka, meron siyang minimum na kailangan mong i-meet, sabi natin 12 KD para free delivery charge. Nasa ano lang naman yan sa pagtitipid. Kasi ako, nasa bahay ako nagtatrabaho. Para hindi ako gagastos sa labas. Nagbabaon ako. Oo, Yung yan pagkain na talaga. galing sa bahay. Oo, kailangan mo lang talaga ng diskarte. Discarding lang Strategy. talaga. Oo, yun yung talaga yung number Kasi one. kung iniisip ko na nahiya ka, kaya kailangan mo lang kumain sa labas. Wala kasi maliit lang yung sahod eh. Magkano lang yung sahod sa isang kasambahay? Yes, kailangan mo Kulang talaga pa. maging practical. Kailangan mo maging practical para at least ma-achieve mo yung goal mo. Kailangan mo magtiis. Minsan kailangan natin magtiis kasi kung hindi tayo magtitiis sa mga bagay-bagay na gusto natin, hindi natin siya titiisin. Wala talagang mangyayari. Oo, kasi kung sasabihin nila, okay, deserve ko naman to eh. Oo, deserve natin yun lahat. Pero kailangan mo mag-sacrifice kung alam mo sa tingin mo na hindi kaya. Oo. So, kailangan mo unahin yung sarili mo pag-improve ng skills, pag-improve ng qualifications mo, kasi yun yung magiging stepping stone mo para magkaroon ka ng mas magandang opportunity na yung mga deserve mo noon, mabibili mo na ngayon. Kasi kung may magandang Kahit trabaho uwi ka ka na, ng diba? Pilipinas, at least, kung sakaling gusto mo mag-abroad, may ka na, May credentials ka na. Oo. kahit kung nandoon ka lang sa Pilipinas, pwede mo yung magamit. Kasi international yung diploma. Yes, oo. Kasi actually, ang dami ng mga students dito sa ICC na sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Malaysia. Sila nag-aaral sila online class via Zoom. So, yun nga, sila nasa Malaysia, nasa Hong Kong, hindi sila tumigil para mabot yung pangarap nila. How much more tayo nandito sa Kuwait, nandito sa ICC sa Kuwait. Pwede tayo makapag-aral ng face-to-face. So, gawin natin productive yung day off natin. Ang daming courses na ina-offer namin dito sa ICC. Kailangan nyo lang mamili kung ano ba yung course na sa tingin nyo is makakatulong sa inyo once kayo is mag-change Huwag ng lang career talagang or manghinaan ng loob. yes, oo. Sa lahat ng pagsubok, sa employer, sa trabaho, sa school, sa modules, sa kung ano pa man kung anong mayroon sa school, wag lang talagang be strong lang. Yes. O kasi nandiyan naman yung instructor ninyo. Okay. Magka-guide siya from the beginning talaga until the end. So, hindi kayo papabayaan ng instructor ninyo. So, kumbaga, kasi syempre, bilang isang OFW, ang tagal natin hindi nakapag-aral, nakapag-stop tayo. So, may mga talaga, nandun tayo sa point na mag-a-adjust tayo. Sa adjustment time, for sure, 100% mahihirapan tayo. Kasi bilang isang OFW, ang hirap pagsabayin talaga. Yun yung totoo. Okay. Ang hirap pagsasabayin yung trabaho at the same time yung pag-aaral. Ako nga, mag-isa lang ako sa bahay. Pero, naano ko pa rin, yung bigyan mo lang kahit 1 oras, 2 oras, kung tulog yung mga amo, di gawin mo na. Pag-gising na sila, o di tsaka ka na lang magtrabaho. Diskarte lang. Diskarte lang talaga. Tapos sa gabi, bago ako matulog, kasi 11 o'clock, tapos na yung trabaho ko. Yeah, may 1 oras ako, kaya 1:00 tulog na. Oo, Gising na diba? naman ng 6:00. Ganun Oo, lang. dahan-dahan lang kasi every month may mga modules kayo na ibibigay sa instructor. So, sa 31 days, magagawa nyo talaga yung assignments nyo. Kasi meron kayong mga quizzes, meron mga exams, pero yung pinaka-main source talaga ng grades nyo is yung sa assignments. Sa assignment. So, tuturuan naman kayo dyan ni instructor paano nyo siya gagawin. Step by step talaga siya. Ituturo ni instructor sa'yo. So, at least, marunong ka na rin sa paggamit ng computer para hindi ka mahirapan sa pag-design ng mga assignments mo, pagta-type.
Kasi yun yung number one na challenging. Kung hindi Mm. hindi tayo marunong sa paggamit ng computer, napaka-challenging talaga siya kasi gagawa kayo. Mayroon din namang yung mga classmate mo na willing tumulong. Huwag lang mahiya. Yes, kailangan lang talaga magtanong. Mm. Magtanong lang para at least Kasi kung mag-guide sila sarili mo, kahit hindi mo alam, wala kang matatapos. Diba? Kaya kailangan mo na, kailangan mo, kung may kaibigan kang marunong, kailangan, huwag lang hiya talaga kasi mahirap yun. Ayan. Wala kang matatapos. Yes. Ayan. So, si ma'am nga bilang isang OFW, 7 years na siyang bilang OFW. So, hindi siya tumigil para mabot yung pangarap niya. Siya nga sa bahay nagtatrabaho pero nagawa niya pa rin ng paraan na makapag-aral. So, why not ikaw? Baka sa mga nanonood natin ngayon sa live na to or makakapanood pa ng live na to, baka next time, ikaw naman yung susunod na makakausap ko dito, magkikwento ng mga experiences mo dito sa ICC bilang isang estudyante. So, gawin natin productive yung mga day off natin. Gawan natin ng paraan na makapag-enhance tayo ng skills natin, magkaroon tayo ng additional knowledge, magkaroon tayo ng additional qualifications, na which is magagamit talaga natin siya in the future. So, kumbaga, kailangan mo siyang i-prepare yung sarili mo, magiging equipped ka sa lahat, di ba? Kasi bilang estudyante, ang dami mong matutunan. So, ikaw ba, ma'am, ano ba yung pinaka-memorable experience mo dito sa ICC na, okay, once ICC, ito yung talaga yung ma-remember ko? Yung mga skills na natutunan ko dito. Kasi kung wala yung ICSA, parang wala naman ako natutunan. Yun. Diba? Number one yun. So, pag sinasabi mong ICAC, dyan ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. So, kasi marami nakapagtapos din dito eh. Kaya, na-encourage talaga ako. Diba? Tapos yung mga kabats ko, tapos na sila. Ako na lang yung huli. Kaya, kahit tinatamad ako magpunta sa school kasi wala na sila, tapos na sila. Hindi na sila pumapasok. Parang ikaw na lang yung last talaga. Dalawa na lang kami. Kaya, ganun pa rin. Tuloy pa rin. Yes. Yan lang naman talaga. Kasi, yung buhay natin, ganun lang siya eh. Everyday, parang ano lang siya, parang yun na yung routine natin eh. Yun na yung routine natin, trabaho, bahay, tinatamad kang magising kasi punta ka ng school. Pero, nasa sa'yo pa rin yan kung paano mo siya, kailangan mo pa rin bumangon eh. Kasi sayang naman. Pag hindi ka once a week lang kasi yung face-to-face. Yes. Sa'yo, ano ba yung nag-motivate para matapos mo yung course mo? Sino yung inspiration mo? Pamilya ko sa Pilipinas, mga anak ko, tapos yung mama ko. Yan. So, ano yung mga magiging message mo sa lahat ng nanonood ngayon? I mean, especially sa family mo, anong message mo? Salamat kasi nandyan pa rin sila. Support pa rin sila sa akin kung gusto ko makapagtapos kahit inahati-hati na yung pinapadala. Minsan na mo din sila na magtiis. Oo. Nagtitiis din sila. Yung pagtitiis ko, ganun din sila. Kasi hindi talaga enough yung sahod eh. Kailangan talagang pagkasyahin. Hati-hati lang tayo. Hati lang. So, at least ngayon tapos ka na, pwede mo nang mapagbigyan lahat yung gusto nila. Oo, pero mauuna pa rin yung importante. Yes. Kasi, yun ang goal natin kaya tayo mag-abroad kasi nga may anak tayong pinaparal sa Pilipinas. Kaya, kahit wala man tayong nabili, wala man konti lang yung ipon, at least may diploma. Diba? Sabi nila, kahit walang ipon, basta may diploma ako pag uwi ko, okay na yun. Okay walang proud na proud ka. Yes. Kasi nakaka-proud mo yung pinaparal mo yung sarili mo, diba? Saka dito pa sa Kuwait. Ang sarap ng feeling. Kasi iba yung yung... iba, hindi makapagpaniwala eh. Kasi mayroon ding tao na judgmental sa'yo. Bakit nag-aaral ka pa eh? Yes. Pwede ka namang magtrabaho ng caregiver kahit wala kang. Pero mas advantage kasi kung may diploma. Hindi kasi, baka hindi siguro nila naisip yun na kailangan talaga ng diploma once nagtatrabaho ka bilang isang caregiver. Kasi yun yung proof mo na professional. Saka hindi ka makapag-demand ng sahod. Kahit caregiver yung trabaho mo, ang sahod mo ganun pa rin. Kasi hindi ka naman makapag-demand eh. Kasi wala kang maipakita. Wala kang documents na patunay na isa kang professional na caregiver. Experience lang yung sa kanila. Advantage kung meron kang experience. Pero pinaka-advantage mo, bonus doon, is meron kang diploma na ma-provide mo. Mas talaga yun.
Yes. Ayan, so ano yung magiging message mo sa lahat ng mga classmates mo ngayon? Kasi tapos na yung mga unang batch mo. Yung mga So, unang batch ko, yung mga second batch na naabutan kanila, ano yung message mo sa kanila? Kasi syempre Ano, bago pa sila eh. oo, wag lang silang, ang tawag dito, magpadala sa, Susoko. wag lang susoko, wag lang magpadala sa mga problema, kahit stress na stress ka na sa amo mo, sa trabaho mo, wala kang pera. Yun talaga yung pinaka-challenging yung, ano ba yung pamamasahe ko ngayon? Kaya, wag lang mawalan ng pag-asa. Tuloy pa rin ang laban. Yes, ayan. So, Kasi sa experience ko, dami ko nang maranasan. Yung pumasok ka na walang pera talaga. Zero Oo. balance yung pitaka mo. Kasi yung parang pamasahe lang talaga to. ako hindi ako namamasahe kasi hinatid ako ng maniho namin. Oo. Pero yun lang, time to time, nasa bahay ka na. Kasi pag late ka ng 10 minutes, bakit late ka? Ganon. So, bali, hinahatid ka, tapos sinusundo ka rin. Okay na rin yun. Nagpapasalamat din ako doon. Oo. Kasi Nakakasave ka na rin. nakakatipid. Oo. Kasi wala mang bus kasi doon. Mamamasahe ka 3 KD or 5 KD yun. So, balikan. Oo. So, Kaya, sayang din yung pera. amo ko, minsan may pero okay lang. Yung pasok dito, labas doon. Ganun lang. Kasi ganun lang. kung iniisip mo, tapos pinagsabay mo sila, mawawalan ka ng ganang mag-continue sa pag-aaral. Kumbaga, iisipin mo yung reason kung bakit mo siya Oo. sinisimulan yung course mo. At saka nandoon yung pagtitiis talaga. Kasi kung hindi ka magtitiis, wala kang mararating. Oo. Yun talaga. Napaka number 1 talaga yan. Kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mo talaga magtiis. Kaya Para sa mga continuous pangarap lang. mo. Kung gusto mo talaga makapagtapos, laban lang. Yes. And so, invite mo sila sa lahat ng mga viewers Yung natin. gusto mag-enroll na kayo dito sa EXA. Yes. Kasi hindi kayo magsisisi talaga. Yes. And so, message Saka, lang. dami na nakapagtapos dito. Yung iba nasa nasa UK na, nasa Europe na, iba nasa Poland na. Kaya, Yes. dito na kayo sa EXA. At saka madali lang kasi malapit lang sa sakayan. Malapit lang tayo sa bus stop. Ayan. So, Saka yung nandun sa malayo, meron din silang mahabula. Yes. Yan. So, meron tayong Mahabula branch po. So, kung doon kayo mas malapit, may schedules naman din Kung tayo ayaw nyo doon. naman mag-caregiver, maraming silang courses na mapipilian. Yes. Ayan. So, thank you so much, ma'am, sa pagpa-unlock dito sa ating live. Sabi mo, wala kang sasabihin. Pero ang dami pala siyang baon. Ayan. So, yun. Para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon, ayan. So, kung na-inspire kayo sa kwento ni ma'am, so, yun, message na po kayo sa aming WhatsApp number, +965 993028850. So, si ma'am po is patunay talaga na sabi mo nga kanina, walang imposible kung tayo is porsigido na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit anong trials man or problema na dumating sa atin, magagawa natin siya ng paraan kung tayo is merong mga pangarap. Okay? Kasi si ma'am 7 years na siya bilang isang OFW. So, tingnan niyo naman ngayon. Kahit isipin mo, sa Pilipinas na lang kasi medyo mura. Hindi mo magawa eh. Kasi ganun din ako dati. Kung nung nagtambay ako sa Pilipinas, gusto kong mag-continuous, pero hindi talaga. Hindi nagagawa. Hindi. Kasi isipin mo sa pag-uwi mo ng Pilipinas, okay, mag-ipon ako kasi sa Pilipinas ako mag-aaral. Pagdating mo doon, mamamasahe ka. Magbabayad ka ng tuition fee mo. Magbibigay ka ng allowance sa family Saka mo. mauuna yung mga anak ko. Tapos wala kang trabaho. Wala ang trabaho. At least dito, sinasabay mo, makapagbayad ka kasi may sahod ka. Yes, ayan. So, yun. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming Dream High Pinay. And thank you so much, ma'am, sa Salamat pagpa-unlock dito sa ating Dream High Pinay live interview po. Ayan. So, yun. Panoorin niyo po yung kwento ni ma'am. For sure, marami kayong aral na mapupulot dito. Ayan. So, ako po muli si Miss Rachel at kasama ko si ma'am. Mary. Mary ang nagsasabing, ICC is your partner in success. Thank you so much, everyone!